Hello mga mamis, for today's video, gagawa ko ng Princess Peach na team na cake. Bali, 8 by 5 yung size nito pero umabot siya ng 8 by 6. Full fondant nga pala to, tapos may may toy topper. And then, ang nagastos ko dito na dark chocolate ay nasa 750 grams. Tapos, water ganache lang yan siya, 4:1 yung ginamit ko. Kung mapapansin ninyo, dahan-dahan lang ako naglalagay ng chocolate kasi nga, iniiwasan ko na maging sobrang messy yung aking cake board kasi nga, medyo na-distract ako or disorient pag sobrang messy talaga ng aking board. So, hindi talaga may iwasan na magkaroon niya siya ng dumi. Ayaw ko kasi yung ibubuhos mo siya lahat ng bonggang-bongga tapos dadaloy dyan sa cake board tapos sige ang scrape ba. Alam mo yun, nadidistract talaga ako kaya inaunti-unti ko lang yan siya nalagay. Hindi pa ako ganun kagamay nga pala gumawa ng fondant kasi madalang lang talaga yung order sa akin. Kaya eto, medyo matagal-tagal ko siyang gawin. Ang tagal ko siyang pinakinis yung chocolate ganache na yan. Sa bagay, kahit naman sa soft icing lang matagal talaga ako magpakinis kasi nga gusto ko talaga medyo smooth yung kanyang outcome. So, ayan na nga, pangalawang coat na yan ng chocolate na nilagay ko. Nirest ko muna siya saglit sa chiller. Saka ko siya nilagyan ulit ng pangalawang coating niya. Ang tagal ko yan siya ginawa kahit yung sa paglagay ng fondant. Nakatatlong beses siya ako inulit bago ako nakakontento. So, ayan na nga, nilalagay ko na siya. Binuhos ko na siya lahat halos. Pero, niwasan ko pa din talaga siya na pumatak sa aking cake board. Eto nga pala, transfer ko pa yan siya sa cake jam. Diyan lang ako nag-work kapag naglalagay ng ganyan ganache. Para hindi ganun gasgas or paulit-ulit. Hindi, basta, saka ko lang siya tinatransfer doon sa cake drum. So, ayan na nga, tinatabasan ko na siya para maging sharp edge. Samantalang taklob method naman yung gagamitin ko. So, kung mapapansin niyo na-transfer ko na siya sa drum board, hindi ko na pinakita. Mapansin niyo may puti-puti siya sa ilalim, di ba? Kasi white chocolate yung ginamit ko na pandikit sa cake doon sa board. Kaya yan. So, ito, unang taklob ko yan. Nakailang ulit yan ako bago ko talaga nakontento. And then, the following day morning, ayan, tinakloban ko siya ulit ng fondant na mas light yung kulay kasi napadark kasi yung kulay na nauna ko. So, ayan na nga, medyo hindi pa talaga ako ganun kagaling mag-fondant. Kaya, mapansin nyo yung bilog-bilog, hindi siya pantay-pantay, diba? Kasi nga, medyo nang mamadali na ako dyan. Kaya, diba, inulit ko nga, tinakluban ko siya ulit. Kaya, anong morning, hinati-hati ko na, hindi ko na talaga siya tinimbang. Ay, pag gumagawa kasi ako ng ganyan mga border na bilog-bilog, tinitimbang ko talaga para sure ako na same sizes sila. Pero yan kasi, since medyo gahol na sa time, minadali ko na yan siya talaga na gawin. So, ayan na nga. Hindi ko na din napakita kung paano ko ginawa yun sa mga topper na fondant na ganyan. Kasi nga, inumaga na akong gawin yan eh. So, ito siya. Kung mapansin nyo, hindi talaga ganun ka-perfect pa yung pagkakagawa ko. Madami pang flows na kailangan i-improve. Sana may magpagawa ng fondant para kahit pa paano ma-practice din talaga tayo, no? So, yun lang mga mami. Salamat sa inyo. Paalam. Ciao!